Rosalinda. Hindi ako makapaniwala. Pinaglalaruan lang pala niya ang nararamdaman ko. Bakit hindi siya pumunta? Bakit? Bakit gusto niyang kausapin si Senyora Valeria? Sabi niya meron siyang kailangang aminin sa kanya. Ano bang nangyayari? Tungkol saan ba yun, Mama? Tungkol sa katotohanan. Isang malaking sikreto. May alam ba kayo tungkol doon? Iha, minsan mas mabuti pang wag nang magtanong. Sigurado kung ano man yun, malalaman mo rin yun. Kung akong tatanungin, mukhang hindi naaabot sa Pasko si Senyor Alfredo. Wala ka talagang modo at respeto, Zoila. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Hindi ko naman hinihiling yun, pero tingin ko malapit na siyang mawala. Papa, hindi ba natin sasabihan si Ate Fedra? Sa tingin ko, tatawagan ko siya sa payphone sa labas para malaman. Hindi, ako na lang, Papa. Sasabihan ko rin si Anibal. Totoo bang hindi ka na masaya kay Fernando, Jose? Hindi ko alam kung ba't ko siya pinakasalan. Minaltrato niya ako at ininsulto. Minsan umabot pa siya sa pananakit sa akin. Hindi ako makapaniwalang kaya niya yung gawin. Hindi rin ako makapaniwala sa kanya. Lumabas ang totoong pagkatao niya. Hindi na talaga ako masaya. Huwag kang umiyak, Fedra. Please, tumahan ka na. Masakit para sa akin. Ang tanga ko dahil pinakawalan kita, Anibal. Siguradong masaya tayo kung tayo ang nagkatuluyan. Fedra. Oo. Alam kong naiilang ka sa narinig mo sa akin, pero sa'yo lang ako pwedeng maglabas ng hinanaing. Ikaw ba, masaya ka sa kapatid ko, ha? Hindi. Sinungaling ka. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Sinusumpa ko sa ngalan ng Diyos. Ayokong mapunta sa impyerno, Valeria. Kaya maniwala ka sa akin. Ikaw talagang pumatay sa asawa ko? Ikaw? Ikaw na siyang kapatid ko? Tinatay ng kapatid ko ang asawa ko? Buong buhay ko wala akong ginawa kundi magsisi. Dahil sa isang pagkakamali. At kahit na hindi ako pinarusahan ng batas, pinagbayaran ko yan. Pinagbayaran ko yun ng husto. Valeria, kung inamin ko lang ang lahat sa'yo nung simula pa lang, hindi sana ako nahirapan. Pero si Soledad, ang umako para iligtas ako. Bukod sa nakulong siya ng 20 taon, siya ang humarap sa matinding galit mo kahit di dapat dahil wala siyang kasalanan. Inosente siya. Wala siyang kasalanan. Inosente si Soledad. Sabihin na nating nakahanda akong tanggapin ang mga sinabi mo. Bakit mo pinatay si Jose Fernando? Bakit? Sabihin mo ang motibo mo at dahilan. Merong dahilan. Si Soledad, mag-asawa kaming dalawa. Kinasalig kami noon ng pasikreto. At siya, ang asawa mo, gusto siyang gasain. Hindi. Hindi yan totoo. Kasinungalingan yan. Alam kong mahirap sa'yo na tanggaping kaya niyang gawin ang ganong klaseng bagay dahil akala mo matino siyang lalaki. Isang lalaki na walang kapintasan. Pasensya na kung sinira ko ang imahe niya. Pero ang totoo, hindi siya matinong lalaki. Kapag kaharap ka niya, akala mo walang problema. Pero kapag hindi ka niya kasama... Tumahimik ka na! Hindi. Iyon ang katotohanan, Valeria. Kailangan mong malaman ang mga maling akala mo pagdating kay Jose Fernando. Kahit na ako ang pumatay sa kanya. Si Soledad, ang umako ng lahat. Sinintensyahan siya ng 25 taon. Pero hindi pa rin naging sapat yun sa'yo. Hindi mo siya tinigilan, tinugis at sinubukang durugin ang pagkatao niya. Hindi lang siya. Naging malupit ka rin sa isang tao na kahit kailan, walang kinalaman at inosente. Ang anak kong si Rosalinda. Hindi yan totoo. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasasabi mo. Para sa akin, si Soledad pa rin ang may gawa at may kasalanan ng lahat.
At kahit kailan hindi na mawawala ang galit ko sa kanya. At kay Rosalinda, hindi na. Hindi na! Kumusta? Ano nangyari kay Papa? Nasiraan na siya ng ulo. Kung ano-ano ang mga pinagsasasabi niya. Sandali nga. Ngayon ko lang napansin na meron kang peklat sa iyong mukha. Walang duda. Dahil karapat-dapat lamang sa'yo yan. Ito na ang huling beses na iinsultuhin mo ang anak ko! Hindi na ako papayag! Hindi na! Rosalinda.